Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is, ano ang tatlong uri ng mga Kristiyano? And makikita po natin to sa 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, that the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father but from the world. And sa Tagalog naman po, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito, ay hindi nagmula sa Ama kundi sa sanlibutan. And ngayon po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa ating naging discussion for today. So, yung teaching po, there are 3 types of Christian na nag-a-approach po sa mundo natin. And sa first teaching po, separatist, being separated from the world. So, merong mga Kristiyano na sineseparate nila yung mga sarili nila sa mundo dahil alam naman natin ang mundo ay isang napakamalaking kasalanan ng mundo natin dahil sa pagkakasala sa laman at pagtingin lamang gamit ang mga mata natin. So, sila yung mga Kristiyanong willing separate yung sarili nila upang hindi na magkaroon pa ng kasalanan. Sa second teaching po, pacifist, being apathetic to the world. So, ito naman po yung mga Kristiyano na parang walang pake sa pagbabago ng mundo. O yung parang Kristiyano ko pero ang focus ko lang is yung sa sarili ko, na ang pagbabago lang is yung sa buhay ko, hindi yung sa pagbabago ng mundo na meron tayo. And sa third teaching naman po, transformationalist, being world changer. So, ito naman po yung mga Kristiyano na yung naiisip nila is yung pagbabago ng mundo natin na hindi pang sa kanila lang, kundi para sa kapakanan ng buong mundo, na iniisip na balang araw gusto kong maging mas mataas sa ganito ganyan upang mas maturuan yung mga tao or mapag-sharean sila ng gospel. And proceed po tayo ngayon sa application. First application, do not love the world. So, hindi naman exactly, wag nating mahalin ang mundo natin. But then, yung sinasabi dito is, wag natin mahalin yung mga makakamundong bagay na sa sanlibutan na nanggagaling. Hindi natin dapat mahalin yung mga tawag ng laman or yung mga pagnanasa na dapat hindi natin ginagawa. Sa second application naman po, pursue personal transformation. So, baguhin natin yung sarili natin na hindi lang just for ourselves. Baguhin natin yung sarili natin para sa ikakabuti ng buong mundo, ng ating mundo. And once na tayo nagbago or nakapagbago sa ating sarili, syempre makikita to ng ibang tao. And maiintriga sila kung ano nga ba yung pinapangaral, kung bakit tayo nagbago. Sa third application naman po, engage the world with the gospel. So, yung gospel po kasi is napaka-powerful niya. So, once na tayo nag-share ng gospel with the other people, family, friends, katrabaho, classmates, magiging peace yung mundo natin. So, sa discussion naman po, why should we become Christian transformationalist? So, maging Kristiyano po tayo. And yung Kristiyano na hindi lang sa pangsarili natin yung pagbabago, kundi sa buong mundo na
I want to become better someday dahil once I become better, pwede natin matulungan yung ibang tao or ma-share natin ng gospels yung ibang tao, and through that, pwede natin silang masave sa mga makamundong bagay. And ayun lamang po for today's topic, and thank you po for watching.